So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoids. So, again, another update na naman tayo patungkol kay Mayor Alice Go at sa Pogo dito sa Pilipinas. So, this video is from the news board. So, meron itong pamagat na kakapasok lang tinugis na PBBM Duterte na bigla sa nangyari. Padilla Protector Kuo Pogo. So yun, bago natin simulan, the news board, support nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoids. So hindi na natin ito patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, kakapasok lang tinugis na PBBM Duterte na bigla sa nangyari. Padilla Protector Kuo Pogo. Actually, sobrang interesting na nangyayaring ganito sa buhay ni Mayor Alice Gumen kasi parami ng parami yung mga ebidensya laban sa kanya. At dumating na nga tayo sa punto, 'di ba, na kakasuhan na siya. So, yan yung panonoodin natin. So again, the news board Pilipinoids, like, comment, share, subscribe. Start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ibunyag ng PAOK na alam na nila ang mga may-ari at ang mga politikong sangkot sa mga pogo sa Porac. Wait lang ha. So ito pala yung meaning ng PAOK. Actually ngayon ko lang nalaman, and pasensya na kayo. Presidential Anti-Organized Crime Commission. So yan pala yun. Ang tinaguri ang notorious na Pogo Hub kung saan bumubuo na ng malakas na kaso laban sa kanila. Kita na po natin kung sino yung mga pangalan. We've also been able to retrieve evidence that would point to the so-called beneficial owners. Kasi the owners on paper do not necessarily reflect the actual owners, the so-called beneficial owners of this particular scam fund. Sinagot din ang malaking tanong kung bakit hindi pa agad ipag-utos ni Pangulong Marcos na ipasara agad ang lahat ng Pogo. Warranted to cancel Pogos po. So ito yung sagot ng mahal na natin ha, kasi syempre even us, sobrang dami talaga natin nagtatanong kung bakit nga ba hindi pa i-activate agad ni PBBM na close lahat ng Pogo. Ay karamihan po naman to nag-ooperate pa eh. Ibig sabihin, kinakailangan isipin natin mabuti muna kapag i-ban natin, papaano natin sila mapapasara na hindi sila mag-ooperate lang under the radar. Kasi mas magiging problema po sa atin yun kapag we totally ban them pero wala tayong mekanismo kung paano natin sila madideport, paano natin makukuha yung mga equipments nila, paano natin mapo-forfeit yung mga criminal proceeds nila. So, kinakailangan upuan po ito ng mga policy makers. Ayon naman sa So, ganyan pala, men. I think valid din naman yun na kapag kasi, pero ang din naman ni Senator Risa Chanmen, dapat close Pogo talaga kasi yung iba patuloy pa nag-ooperate. Pero yun nga, ang cons naman niya, if ever na bigla nating ipasara lahat, baka yung iba bigla na lang silang maglinis or whatsoever, diba? So I think ba yung gusto nilang gawin dito? Some kind surprise na lang, surprise raids. Pero sana yung raids na wala ng warrant, like, diretsahan na ba? Kasi yun nga, sabi ng PAOK nung nakaraan na, sila lang naman yung some kind ng warrant, pero parang nakaramdam agad yung yung Pogo na i-raid nila kasi some kind, meron na silang tumakas na yung iba, something like that, diba? So sana gulat talaga na gulat, min. Intelligence Agency, tama lang ang ginagawa ngayon ng Marcos administration na huwag agad isara ang mga Pogo dahil kailangan nating mahuli ang mga protektor na politiko at ang mga espiyang in-check na nagdilik ng mahalagang impormasyon ng gobyerno at military security. Grabe yung larawan niya sa likuran, no? Kilala niyo ba yung dalawang yan, men? Yung nasa likod ni Mayor Alice ko. Siguro, ewan ko kung ano yung pinapatumbok niya. Basta itong isa, kilala niyo yan. Yung isa naman, kilala nyo rin yan. Comment na lang kayo sa baba kung kilala nyo yung mga yan kahit na dark side sila, no? I mean, madilim yung picture nila, baka ano nyo naman yung meaning, ha? Tuloy. Matapos naman ang panghaharas di umano ng mga PNP sa sanktuaryo ni Kibuloy, abay heto at magsasampa ng kaso itong si Duterte para ipaglaban ang karapatan ni Kibuloy na ginigipit. Grabe, no? Sana all si P. Duterte, men, concern siya kay Kibuloy, samantalang sa Coast Guard natin na winawater cannon ng China, wala. Umano ng gobyerno ni Marcos.
Halos Nako. sampalin ng katotohanan ang mga dating pahayag ni Eto pa. Padilla dahil sa matinding proteksyon kay Kibuloy na nagtatago sa pangil ng batas. May nag-utos sa akin, ganun. Wow. Revolusyonaryo, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Di ba? Hindi ako utusan ng kahit na sino. Paniniwala ako para sa akin. Hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani. Ganitong klase, papayagan ko, ma-iskandalo. Teka muna. Bayani? Si Kibuloy bayani? San banda? Ano, doon sa ano? Stop? Or doon sa basketball career niya? Paano naging bayani? Siguro yung ginawa na ngayon yung mga pa-feeding or yung mga tinutulungan nila sa ano nila. Bayani? Tsaka hindi naman hahantong sa ganyan kung humarap lang siya agad eh. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya Nako. sa korte, sa judiciary. Dagdag Yun. pa ni Padilla, dadalhin niya sa Senado para imbestigahan ang ginawa ng mga kapulisan kung may paglabag ba Actually, bakit sila matatakot na dalhin si Kibuloy sa Senado kung nandyan naman si Robin, men? Pwede niya namang i-defend, di ba? Or wala lang, trip lang talaga nilang hindi magpakita. Kasi parang tatagilid, ewan ko. ito sa batas para mabigyan katarungan ang kanyang kaibigan na si Kibuloy. Belta naman ng Concern isang na. batikang broadcaster sa mga protektor ni Kibuloy, No one is above the law. Walang kinalaman ng Yun. Pangulo sa nangyari sa Davao. Kasi court order yan. Court decision yan. Ang hindi nila alam, ang taong bayan ay matatalino. Alam nila ang rule of law. Hindi naman sinabing guilty. Pag ikaw ba inisyo ng warrant of arrest, guilty ka na, hindi. Hanggang Tama. hindi nagka-trial at hindi natatapos ang trial, hindi mo malaman kung guilty o not guilty ang isang akusado. Pero Dito sila nagkakaproblema. Kasi bakit sobrang takot na si Apollo Kibuloy, di ba? Na ano lang naman eh, iniimbitahan lang naman siya eh. Di ba? Hindi ba naman talaga siya guilty? Or siguro, kinakatakot nila yung ano nila eh. May explanation kasi sila dyan. Baka siguro something ma-set up sila or hindi na sila makalabas, di ba? Something like that. ang pinapalabas ng kailang kampo ay argabyado sila. Nako. Pinahirapan daw yung tindang, pinahirapan daw si Kibuloy. Ang hindi karapatan ni Kibuloy wala. Wow, pagtakpan ang Nako. katotohanan. Linlangin ng taong bayan sa kanilang paniniwala para idepensa ang kanilang amo. dagdag naman ng isang political blogger, magaling pumuna itong mga Duterte, samantalang mismong dumi nila di man lang makita. O yung Boom. mga tao na tumitingin sa dumi ng kapwa nila pero yung sarili po nilang dumi hindi po nila nakikita. At gano'n Yun na lang. po itong mga Duterte. Lalong-lalo na itong si Rodrigo Duterte. Si Itok, kilala niyo naman siguro siya. Parang Ito. Vivisara calls for orderly rule law after failed Kibuloy arrest. Ito din eh. Dito ako something nadidismaya kay VP Sara. Kasi men, sobrang concern nila kay Pastor Kibuloy. Pero sa Pilipinas, sa mga Coast Guard natin, wala. Like, wala. Okay lang sa kanila na ugagin tayo ng ng China. Kasi some kind kasalanan daw natin. Pwede nating sabihin din na some kind din yan kay Kibuloy kasi ayaw niya magpakita sa pulis eh. 'Di ba? Kung nagpakita siya agad, edi wala nang hahantong sa ganyan na mga some kind raid. champion din po ng human rights at saka alam po ninyo, akala mo sila po naaapi. Pero ang Nako. katotohanan, gawain po nila nung sila po ang talagang nasa tuktok ng kapangyarihan, ang i-weaponize ang authority na meron po sila. Wala akong ibang tinutukoy in particular before ng kanyang ama, itong si Sara Duterte. Lumalabas po dito na aliwas po ang sinasabi ni Sara Duterte sa ngayon sa mga naging aksyon niya sa nakalipas na panahon. In particular kung paano niya po tinakot, binantaan ang mga personalidad na katulad ni dating Senador Antonio Trillanes. Sabi niya nga po Nako. dito, I will make sure you are alive and in pain. I had been described as heartless as my mother. Please do not anger me so that you may remain relevant for the future generation. O, ganyan po, magbanta ito pong si Sara Duterte. Tapos, sa isang pahayag pa po dito sa balita, O, 'di ba? Ang lakas magbanta sa kapwa amin eh. Pero yung China hindi magawa. No comment ako diyan, hindi ko trabaho 'yan. Gumaganon pa eh. Pero trabaho niya yung maging concern kay Kibuloy. last time a person irked me, I made sure to make it difficult for him to bring me down. And Speaker Boy Nograles lost that election and was 1 billion pesos poorer. O, yan po ilan sa mga pahayag nitong si Sara Duterte na ngayon nagpapakilala, akala mo, champion po ng due process at ng rule of law, even ng human rights. Pero gawain po nila sa mga nakalipas na panahon kung paano po umabuso sa kanilang katungkulan. Pero ngayon, Nako yung tunay na ugali na yan nalilimitahan kasi hindi po sila ang nasa tuktok ng kapangyarihan, kaya hindi po nila magamit.
kung ano man meron sila sa kasalukuyan. Dahil after all, Sino kaya yung pambato nila sa 2028, men? Kasi I think malabo na si Sara eh. I think lang naman yun based sa nakikita ko dyan sa West Philippine Sea. Or baka kapag kapalapit na yung 2028, bigla siyang aawayin niya yung China. Baka lang naman. yung pinakamataas ang katungkulan Ewan. sa bansa, inoobserba ang rule of law at due process. Walang iba kung hindi sa Pangulong Bongbong Marcos. At kaugnay po nitong ating pinag-uusapang balita, ito pong kanyang ama na si Rodrigo Duterte ay mistulang nagpapakilalang lehitimong oposisyon at champion ng human rights. Nangako naman kasi si Pastor Kibuloy na hindi siya magpapahuli ng buhay. And he has Yan. been a recalcitrant. He has been a fugitive from justice. So how do you do an arrest of a person like that? O therefore, Diba? you bring a lot of people. Parang yun ang point. Diba? I have always been on the side of the law. And I think the law, the agencies of law, like the Philippine National Police, the Department of Justice, dapat gawin nila ang trabaho nila sa way na walang masasaktan. Tama. Ito yung pinakamalaking problema. Kasi yung isa sa kina-react nila, bakit daw sobrang daming otoridad na pumunta doon sa lugar ni Kibuloy. Parang ano yan, pastor naman yan, something like that pa. Nakakalimutan nila yung word na binitawan ni Kibuloy na hindi siya magpapahuli ng buhay. Ano ba yung meaning na hindi magpapahuli ng buhay? So of course, manlalaban siya. 'Di ba? If ever na 1 meter apart na lang sila. So it means hindi siya magpapahuli ng buhay. So manlalaban siya. Lalaban siya hanggang sa kahuli-hulihan niyang hininga. So of course, ganun the way natitreat din yung mga otoridad, baka setan sila ng mga some kind bomb or ratratan sila doon eh. 'Di ba? Mas mabuti nang laging prepared. 'Yun lang naman eh. Kung sabihin naman nila na wala, salita lang naman yun ni Kibuloy eh. E di syempre, need din ng mga otoridad natin na maghanda, di ba? What if nila magulat sila? Yun pa yung ikasawi nila. Walang rights na malalabag. Nakargo yan sa burden yan ng asyente ng gobyerno. Maingat dapat sila dyan. Pero dito nakita naman natin, hindi lang naman pala sa West Philippines binubugang tubig, di ba? Akala natin sa WPS na may water cannoning mula sa China papunta sa ating mga puwersa. Pati pala doon sa Davao, may water cannoning. Water cannon, ang mga ahente ng batas, ang nagwa-water cannon, mga supporters at defenders ni Pastor Kibuloy. So, these are images that are very difficult to justify. And apparently, the other thing that is bad for Sara Duterte is that she's appearing to be very, very opportunist here. Nakipagkita pala dahil sa eleksyon. Lokat na. Hindi sustansya ang pinag-uusapan ng unity. So, lalabas dyan, opportunist ka, transactional, ginamit mo lang, di ba? Wala na. Inamin na nga nila na wala ng unit team. Medyo sad ako sa part na yun. O nagpagamit ka, di ba? Gamitan lang pala ganun. So, kaninong politika ngayon ang mas mabaho o mas masahol pag ganun? Sa mata ng tao. So, there's a good chance that she might be replaced depending on what happens now and the 2025 elections. This is a war of attrition eh. Parang nangyari dito, nagsusubukan. Sa tingin ko, ang may upper hand dito si Presidente. Kasi Tama. ang at the end of the day, the move will always be bad for Sara. Because Sara will be forced to resign. Or she can stay and then be used as a prop by the president and say, this is really unity. Even a critical vice president is in my cabinet. Either way, she loses. Kaya nga, dahil sa triggered na sila, inaano nila yung maisog nila, like, sinunod-sunod talaga nila, Yan yung way nila to be relevant. Something like that. Okay. Alam mo naman sa politika, pag in control ka, mayroon kang advantage. You benefit. She can control because Sara Duterte is his alter ego. Her prerogatives are limited by what the president would allow her. Right? So under kita, hindi ka pwedeng umayos ka. Parang ganun. Pero hindi niya tatanggalin. Parang yung bang ganung klase na parang mahihirapan ka ng husto pero hindi kita alisin kasi gagawin kitang prop. Mas mabuti pa nga yung way ni PBBM na pag-handle kay Sara eh. Unlike dun kay kay PRRD, kay Lenny. Grabe yung pag-handle niya dun, like anuhan talaga, tanggalan talaga. Ito si PBBM, hindi naman talaga siya. I think tinitingnan pa nga ni PBBM yung some kind partnership nila or yung band nila nung campaign, di ba? For the unity. You say it's only for the campaign, I'm going to prove you that it's not. I'm keeping you. I'm keeping you in my administration. Now, kung Diba? pero kung ayaw mo na talaga, then nothing is stopping you from giving.
Dahil lalabas ngayon, si Sarang umalis. Si Pastor Kibuloy kasi mayroong kasong nakasampa sa kanya na inihahin ng mga complainant sa mga dating niyang membro. Seryoso yung mga ano doon, mga allegations. Apparently, our judicial system determined that there is probable cause. And that is why there is a warrant of arrest. These are perfectly legal procedures. Now, Pastor Apollo Kibuloy have avoided accountability first by not appearing in the Senate. Diba? Merong investigasyon doon. Hindi lang yon. Ngayon naman, talagang nagsabi siya, hindi na siya pahuhuli ng buhay. O, Ayaw diba? niyang Sa bibig niya mismo nang galing yan, ha? voluntarily mag-surrender kahit may warrant of arrest na sa kanya. Kasi kung talagang, di ba, pag alam mo naman may warrant of arrest na sa iyo and publicized yun, ginagawa ng iba, ikaw na mismo ang pupunta sa presinto, di ba, para mag-surrender. At your file bail. Di ba? Tama. Hindi ka naaabot doon sa parang i-relate ka pa ng kapulisan kung ikaw na mismo yung pupunta sa ano or susuko, di ba? Yun ang ano, magdala ka ng abogado. This will give you an opportunity to face the accusations and the accusers and defend yourself and exercise the right of due process. So yun, that's it. That's from the news board. So yun, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin yung mga videos niya. At yun, syempre, before you leave on our YouTube channel, don't forget to subscribe our YouTube channel, Filipino Easy. So, kita nyo naman yun, men, di ba? Grabe. Ang lala na nito, men. Like, every time talaga na mapag-uusapan tong issue na to, especially kapag ka nakukonekta na sa mga Duterte or sa past administration, like, mapapailing ka na lang talaga eh. Tsaka yun, natawa lang talaga ako. Every time talaga na mag-a-appear si ano dito eh, si Senator Padilla. Medyo ano lang eh. Ewan ko kung tawag dyan, nakikita niya ba yung sarili niya the way na mag-i-explain siya na hindi na siya parang pinaniniwalaan ng tower. Parang nagda-doubt na yung tao sa kanya. Kasi men, the way ka mag-explain parang ano eh, parang kahit lutang or I think naririnig niya naman siguro yung ano, yung opinion ng masa, 'di ba? But yun nga, hindi niya na lang siguro tinitingnan yun kasi yun, friend naman sila ni ano eh, Kibuloy kaya doon talaga siya sa side na yun or doon talaga siya papanig ano. Which is isa sa nakakalungkot kasi nung sa West Philippine Sea na kapag katitindig tayo, wala ito sila some kind pipigilan nila or kukontrahin nila. Tapos ngayon kapag yung friend nila na yun nga si pastor ay sobrang ano nila men, sobrang ano nila na ano si Kibuloy, wala naman ako makita na ano sa kanya, something like that pa, 'di ba? Tapos yung isa naman, bakit pag ginaganon or the way na pag ganun, grabe naman yun, walang konsiderasyon, something like that, 'di ba? Parang nasasaktan pa sila kay Kibuloy eh. Tapos kapag yung China yung mambalahura sa atin, kasalanan nyo rin kasi yan eh, mga Coast Guard kayo dyan eh. Diba? Deserve nyo rin yan na ma-water cannon. Like, man, what? Nasa loob tayo ng 200 nautical mile tapos deserve natin. Ang mas worse pa sa balita ngayon, meron na tayong sundalo na napatulan ng daliri doon. Diba? Ganun na kalala. Tapos, mas pagpupukusan nyo pa ngayon yung nangyayari kay Kibuloy. Ewan ko na lang talaga men kung kailan mag-i-step in itong mga Dutertes or itong past administration sa usaping WPS. Ano. Kasi if ever talaga na halimbawa tumagal pa to or humaba pa tong girian natin between China patungkol sa WPS and if ever na makaupo yung mga yan, yung last past administration, ewan ko na lang talaga. Baka babalik na naman tayo sa simula na yun, medyo tahimik. So, hindi siya totally tahimik. Pero parang yun, may gentleman's agreement na naman na mag-i-exist, diba? Ewan ko na lang talaga. Tapos yun, wala. I think lantaran yung pagiging ano nila, diba? Bias ba? Yeah, something like that. Kayo, do you think bias ba sila, men? Or na-distinguish nyo na ba? Or can you give me pinaka-reason talaga nila? Or your opinion? Can you give me your opinion if bakit nga ba ganito sila? Huwag sila makaprotekta kay Gibbs but not sa WPS. So, I think hanggang dito na lang muna. The News Board Filipino Easy. So, yeah. Filipino Easy is like, comment, share, subscribe.